Dala na naman po natin si Blue Ity. Anong gagawin natin kay Rased? Para sa pamputol ng bayog. Tayo na at mabigat. Kakabsat, yung laman po nito na charge niya nakaraan ay 100% nung night fishing tayo. Ngayon po ay 76 na lang kasi nabawasan. Marami na po kami na-charge dyan. Hanggang ngayon hindi natin siya tina-charge. So ang laman niyang natira last time ay 76. Pero nakasaksak na po yung ating mga gadget dito like yung drone, yung ating internet router, cellphone. Gagamitin po natin siya mamaya dito sa ating mga tools. Yan, power tools para sa mga pang drill, ganyan, pang putol, mamaya po. Ngayon kakabsat, ito muna yung ating ginagamit. Kasi itong Blue Ity kakabsat, parang malaking power bank po ito. Pwede rin dyan ang washing machine kabsat tsaka ref. Yun. Ang electric fan nakalimutan po namin. Kakabsat, kanina, after 1 hour na charge natin yung drone at saka po yung ating internet router, 1% lang po yung naibawas kasi 76% po siya kanina, ngayon ay 75 na lang po. From 12 to 1:14 PM, yan po, 1:15 na. Kanina po kasi nasa 76% siya, ngayon nasa 74 na lang po kakabsat ito. Ang ginamit po kasi natin sa kanya kakabsat yung drone at saka po yung ating internet router para i-charge. Ngayon naman po, ang gagamitin natin ay yung ating pamutol at saka yung pandrill. Para po sa ating mga kakabsat na followers and subscribers na gusto pong bumili ng product ng Blue Ity, yung ito po, kagaya po nito kakabsat, AC180 Portable Power Station, pwede nyo po siyang i-avail sa official website ng Blue Ity. Ilalagay ko na lang po yung link ng Blue Ity official dito po sa screen, at saka po sa description box sa baba, at saka po sa ating comment section. Meron din po tayong 3% discount. Gamitin nyo lang po yung ating discount code na ROMAAC180. Kung paano po siya gamitin kabsat, kapag nag-purchase po kayo ng same product po nito, ilagay nyo lang po yung discount code natin para ma-less yung inyong babayaran. Nung nag-unboxing tayo, pinakita ko na kung paano siya gamitin sa ating ibang mga gadget. Ngayon po kasi ang ginamit namin dito ay yung drone, chinarge namin, tsaka tong cellphone, itong internet router dahil wala po tayong power dito sa farm. Nandito po kasi tayo sa farm. Ito po yung dinadala namin para magamit natin yung router para magkaroon tayo ng connection sa internet. Tapos, kapag kakailangan po natin gamitin yung mga power tools, meron po kasi kaming dala dito na sander at saka po yung ating pang drill. Ginamit na rin po namin ito kakabsat dun sa night fishing para sa ilaw at sa mga gamit natin na flashlight para ma-charge. Ito po ay rechargeable, pwede po siya sa panel, solar panel, sa electric, sa kuryente, at saka po sa sasakyan pwedeng i-charge. Mayroon po siyang 3 klaseng kable. Kung mapapanood nyo yung ating unboxing, mayroon pang panel ng solar, sasakyan, at saka po sa kuryente. Mamaya kakabsat, papakita namin sa inyo kung paano siya i-charge sa sasakyan kasi hindi natin dala yung cable. Base po sa paggamit namin ito kakabsat, kapag charge po namin sa kuryente, itong ating Blue Ity, nasa 80% yung 1 oras na pag-charge sa kanya. Pero kapag charge natin sa susunod, papakita ko sa inyo. Ito po kakabsat ay fast charging din. Pati yung mga gamit na charge ay mabilis pong mapuno. Wireless charging din po siya kakabsat. Nagamit ko na siya nung nag-unboxing tayo dito sa taas. At mapapanood nyo po yun sa ating unboxing. Sobrang laking tulong po nito sa amin kakabsat kasi dito sa probinsya ay madalas yung pinupuntahan natin ay kailangan ng kuryente. Kagaya dito sa farm, wala pa tayong kuryente kaya madalas namin siyang dalhin. Kung ano man yung kailangan namin ay ito na talaga, nandito na talaga kakabsat. Sobrang laking tulong kaya nagpapasalamat kami sa Blue Ity dahil binigyan kami ng chance na masubukan yung kanilang product.
Para sa mga nagtatanong kakabsat kung magkano po itong aming ginagamit na portable power station ng Bluety, visit nyo na lang po yung kanilang website. Hindi pa ako makapag-disclose ng price kasi paiba-iba ng price. Naka-sale po sila ngayon. Baka mamaya magsabi ako ng presyo tapos iba yung makita nyo doon. Mas maganda na i-visit nyo na lang po yung kanilang official website. Makikita nyo po may iba-iba silang product, hindi lang po ito kabsat, marami po. Kaya visit nyo na kabsat and follow Bluety social media account on Facebook and Instagram. Thank you! Ngayon po kabsat, subukan natin gamitin ang ating power tools. Kung kakayanin po ba ng ating portable power station. Puputol tayo ng bayog at saka magdidrill ang pako. Ito po kakabsat yung ating bayog na puputulin gamit yung ating sander. Isasaksak po natin yung ating sander sa Bluety. Sa loob tayo magputol kakabsat para malilim. Si Habi po yung nag-set up kakabsat kasi sila po ang may gamit niyan. Tayo po ay magti-testing lang po kung kakayanin na gamitin ang sander para pamutol sa ating bayog. Dito po kasi kakabsat sa farm wala po kaming kuryente. Kaya sobrang laking tulong po nitong ating power station. Saan natin puputulin? Sa dulo. Ito po siya kakabsat to. Para talagang proof na ginagamit natin siya. Tapos ito yung extension para umabot doon. Mata nyo ha. Makapal ba to? Hanggang doon. Hanggang ka. Sige, ikot pa ulit. Hindi, pa ulit ito. Hindi na kaya. Alin? Ha? Sige pa, ikot pa, Rashid. Sige pa. Sige pa. Yan. Ay, sumagad kasi. Sige. Nabawasan na tayo kabsat ng 1%. Yon, naputol na po kakabsat. Ngayon naman po kakabsat ay magbabare na po tayo. Meron pa po tayong natitirang 71% sa isang pagputol po ng ating bayog. Ngayon naman kabsat, subukan natin dito kung ilan yung makukonsume niya. Siyempre kung matagal mo siyang gagamitin, mauubos din kakabsat. Pero kung yung mga sandalian lang siya, makaka-save ka sa power. Para hindi kasi mabibiyak yung kako. Ay, mga kawayan. Yan lang po ang mini review natin kakabsat sa ating Bluety AC180 portable power station. Na full charge na rin po yung drone natin. Full charge na po yan. Tapos, mayroon pa tayong 71% na natitira. Gagamitin po natin yan mamaya sa ating night fishing ulit. Ayan. Pwede po natin gamitin sabay-sabay, nakasaksak yung electric fan, yung initan ng tubig, yung extension ng ilaw, tsaka po yung router. Pwede rin po tayong mag-charge. Ito naman po kakabsat yung wireless charging. Subukan natin. So yung mga cellphone na pwedeng i-charge wireless, ayan po. Yon, charger. Yan, napagod po kakabsat si Canon. Kaya i-charge muna natin siya at gumagana rin po yung ating camera dito para i-charge sa ating Bluety kabsat. Lobat na po ako, last battery ko na po yan. Kaya buti na lang nandyan si Bluety at tayo nakapag-charge.
Meron din po pala siya kakabsat apps ang Blue ET para makontrol po natin yung power off at saka po yung AC and DC. Di muna natin siya i-off kabsat kasi nagche-charge po tayo. Kakabsat, nandito naman po tayo ngayon sa sasakyan, hindi po tayo natuloy sa pangingisda. Kaya ito na lang po yung i-test natin, yung para sa sasakyan. Sasaksak natin siya sa sasakyan para i-charge. Ito yung cable na ginagamit para sa sasakyan po. Kung gusto nyo i-charge yung Blue ET sa sasakyan, ito po yung kanyang cable charger. Ito, dito mo sasaksak yan. Hindi dito. Kasi ito output to eh. So kung may mga devices ka na gusto mong kabit na ganito ang saksak, dito mo sasaksak. Pero since na gusto mo nang, kunyari na loba tayo, sasaksak mo lang yan dito. Yun. Nag-charge na po ba siya? Ayun. Charging na siya, kabsat. Yung 53% po kasi yan yung natira sa ating ginamit sa farm. Since nawala po tayong solar panel, ang mapapakita ko lang po sa inyo itong para sa sasakyan tsaka po yung para sa power sa kuryente. Ngayon, kung may mga device naman kayo na pwedeng kabit, like eto, ito ano kasi output kasi to eh. Medyo madilim kakabsat kaya parang ano tayo ngayon. Kunyari, kinulang ka sa USB, pwede mo ito lagay. So, makikita mong voltage niya. Patingin ko ngayon ginamit mo ulit. Yan. Mga device na pwedeng kailangan mo ng para saan car charger. Ilalagay mo dyan? Kasi to sa akin to yung ano to saksakan na USB. Para sa pag-charge. Pag-charge din. So, pwede mo rin siyang gamitin dyan. Pwede din gamitin. Oo. Ngayon, kabsat, papakita ko naman sa inyo yung pag-charge doon sa kuryente. I-off na muna natin yung DC at saka yung AC. Ino-on po yan kapag gagamitin nyo po yung mga port. Diyan po siya naka-charge. Yun. Hugutin nyo na po. Nag-stop na siya. Yun. Kakabsat, ngayon naman po, susubukan natin siya sa kuryente. Cha-charge po natin siya. Didiretsuhin na po natin i-charge yan. Hindi natin siya sasagarin para makita po natin kung ilang oras po siyang napupuno. Yan po yung kanyang port. Power port. Di ko po pala napakita sa inyo kakabsat. Ito yung kanyang cable para sa pag-charge sa power. Pero sa unboxing natin ay naipakita ko po ito. Ngayon po ay isasaksak natin siya dun sa ginagamit naming AVR. Diyan po namin siya china-charge kasi minsan kakabsat, bigla na lang nagba-brown out. Para naman safe yung ating Blue ET. Yan. Kung makapapansin nyo po kakabsat ay nagcha-charge na po siya. Ayan. Nung sinubukan po namin i-charge yan dati, 1 hour ay nasa 80% na po siya. Sa mga kakabsat po natin gustong mag-avail ng ganitong product ng Blue ET, meron po tayong discount na 3% para dito lang po sa item na to. Ito po kakabsat yung ating discount code, PROMA AC180. Maraming salamat po ulit sa Blue ET at binigyan po kami ng opportunity na masubukan yung kanilang product kagaya po nitong AC180. Ngayon po kakabsat ay magta-timer tayo kung ilang minutes po siyang full charge kasi nung sinaksak po natin siya dito sa ating power ay nasa parang 53 or 54. Ngayon po nasa 63% na siya. Time check 5:30 PM. At titignan po natin siya mamaya kung anong oras po siya mapupuno. Mag-update po ako sa inyo mamaya kakabsat. Time check kakabsat 6:06 na po ng gabi. At halos 30 minutes lang po na full charge na siya. Kanina po kasi nung sinaksak natin yan nasa 53 or 54%. So, ibig sabihin halos kalahati kakabsat na full charge siya ng 36 minutes yan, ganyan. Hanggang dito na lang po kakabsat yung ating test review sa ating Blue ET AC180 Portable Power Station.
Maraming salamat din po syempre sa ating mga kakabsat na walang sawang nanonood at sumusuporta sa ating mga vlogs. See you tomorrow. Bye!